dun sa issue ni Pulong sa DSWD. Di ba na-vlog natin yun isang araw? Napag-usapan natin yun ng isang araw, di ba? Oo. Ang nangyari mga kodyero, nagkaroon ng update kanina na parang nagpapaliwanag or nagbibigay linaw kung bakit na naubos ang pera ni Pulong Duterte para sa welfare programs niya sa Davao City. Specifically Davao City First District kasi doon siya doon siya congressman eh. Oo. Naubos kasi yun. Nakakaya si Pulong, no? Nakakaya. Imagine, gumawa ka ng ingay, gumawa ka ng kung ano-anong drama mo. Yun para ikaw yung nagpabaya. Noong isang araw ho kasi, may kumalat na picture, itong picture na to. Naalala nyo ba yan? Basically, mga kotsero, sinasabi lang niyang picture na yan, na wala na raw pondo yung medical assistance ng kanilang opisina para sa medical assistance sa mga nasa private hospitals. Dahil ayaw daw silang bigyan ng pondo ng DSWD. Naalala niyo yan? Oo. Tapos, marami ko nagtatanong, anong opisina to? Bakit sa Davao? Saan opisina sa Davao? Etc. etc. Kasi syempre nga naman, di ba? Davao City. Kontrobersyal. Oo, andyan yung mga pinakasikat na pamilyang Duterte. Oh. So, kontrobersyal. Ang nangyari, kung titignan mo lang pala sa gilid, ayan, office ni Pulong. Office ni Pulong. So, ang sinasabi niya, mga kodyero, ni Pulong Duterte, ayaw silang bigyan ng DSWD ng budget para sa kanilang social welfare programs. Ngayon, mga kodyero, nagkaroon ng kontrobersya to kasi pinatulan siya ni Mix Nograles. Ang sabi ni Mix Nograles, huwag daw magpadala sa mga post, clickbait at misinformation. Bakit daw, ano daw yung pinapakalat at kaninong office ang mga nagsabi na wala ng pondo ang DSWD. Halos every week nasa DSWD po ako dahil maraming nangangailangan ng tulong at lumalapit sa office namin. So, ito yung reaction niya. So parang sinita niya yung office ni Pulong. Dahil dito sa post na to ni Mix Nograles, sumagot si Pulong. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede naman magpadala ng mga remittances sa Pilipinas gamit mo ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo at pwede kayo magpadala sa GCash, Cashpay, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code sa inyong unang padala na Coach Jared, ay makakuha kayo ng $20 free credit. Kaya gamitin sa Sendwave for all of your remittance. Huwag kang mamuliti ka dyan. Wala kang pake dito. Huwag kang mamuliti ka. Parang ganun, guys. Sabi niya. Of course, Bisaya niya, pinost yung kanyang response. Pero may mga nag-translate na, finally, may nag-translate na sa English. Sabi ni Pulong, I have no reason to withhold what is meant for the people. In my few years as a congressman here in Davao, especially during the pandemic, everyone knows about the aid we distributed which exceeded what the current administration provided, including my personal funds. Ayun naman pala eh. Diba? May pera ka naman palang sarili eh. Ba't ka umaasa sa abot ng gobyerno ng Pilipinas? May budget ka na nga from the House of Representatives eh. Tapos pupuwersahin mo pa si DSWD na maglabas ng pondo para sa'yo. Alam mo, so far naalala nyo itong mga, ang nakakatawa dito sa mga issue na kinasasangkutan yan ni Pulong, puro pera. Tapos, ang mga reklamo niya, mga kotsero, puro binawasan daw siya ng budget, ayaw daw siya bigyan ng budget, ayaw ng ganito, ganyan.
Tapos magrereklamo si Pulong na binawasan daw yung budget niya. Yun pala kasi, nasanay pala siya sa bilyon, 51 billion in total na bumabagsak sa kanyang opisina. Na-spoil ang Nipo baby ng Davao City. Isa sa mga Nipo baby. Na-spoil ng 3 taon yung isa sa mga Nipo baby ng Davao City. 51 billion pa naman eh. Ang bumaba sa budget mo, taon-taon eh. So, nung bumaba yung kanyang budget to 2 billion, nanibago siya. Naman ganun, 2 billion. Saan yung budget ko? Yeah. But anyway, this time, eto na naman, budget na naman. Pera na naman. Ngayon, DSWD. Para hindi raw sila binabagsakan ng DSWD ng pera. Duterte stressed that his office never claimed that DSWD lacked funds. Instead, it is my office that DSWD has ceased to release funds to. See? Hindi raw sila binabagsakan ng budget ng DSWD. Imposible yun. Mga kotsero, imposible yun. Kasi kapag hindi sila binagsakan ng budget ng DSWD, apparently, meron pala kasing mga allotment sa budget ang mga congressman for their social welfare programs. I just learned this recently. May mga allotment sila galing sa iba't ibang mga mga tawag dito, ahensya. Isa doon, mga kotsero, yung DSWD. Ngayon, yung budget mo na yun, bahala ka paano mo gagamitin. Pero pag naubos na yan, wala ka nang makukuha. It is what it is. Tapos, kasi siyempre sinita siya ni Mix Nograles, puro ka fake news, black propaganda, etc. etc. Sabi ni Pulong, there's no black propaganda. You all know that the current situation. This is not fake news. You can verify it in the DSWD records as well as themselves. It's clear now that there has been an exaggeration. It's clear now that money meant for the people is being used for politics. This is detrimental to our fellow men. Kaya wag daw politikahin yung pera. Pira-pira ng konti. I also never forget, Madam Congresswoman, that you were victorious during my father's time. Despite everything that happened then. Ay, wow. Utang na loob. Naniningil ng utang na loob. Talaga ba? Ba't may ganun? Anyway, tapos pinapunta niya sa PBE party list yung mga may kailangan doon ng medical, that money belongs to the people, it's yours, so make good use of it. Sabi niya. Okay. Pagkatapos na nitong komento na to ni Pulong Duterte, nagkampihan ang iba sa mga lower house. Dito mo masasabi ngayon talaga, mga kotsero, na ang politika ng Pilipinas ay unti-unti nang nabuburahan ng impluwensya ni Digong. Wala na. Unti-unti nang nauubos ang impluwensya ni Digong sa, at least yung kapit, as far as kapit is concerned. Kasi, pinulutan si Pulong. Pinulutan si Pulong sa lower house. May mga kasama niya to eh. Di ba? Sabi, Young Guns defend Mix Nograles from Pulong Duterte's tirades. Ay, buyog. Ito, ako Bicol, party list. Jill Bongalon said Nograles work in ensuring that DSWD funds reach those most in need is beyond reproach. Hindi mo na mapupulaan yan, yung ginagawa ni Congressman Mix Nograles. This unfounded criticism only serves to distract from the real issues at hand and undermines the efforts of those truly working for the welfare of our citizens. Uy, grabe, ang sakit naman nun. Ang sakit-sakit naman yan. Pasok-pasok ka dyan, Pulong. Truly working daw. So, does that mean the opposite is true pagdating kay Pulong? Is that the implication? Na yung kabaliktaran ang totoo pagdating kay Pulong? Kapag si Mix Nograles ay totoong nagtatrabaho, si Pulong, siya? Pekeng nagtatrabaho. Double fix everything.
Actually, hindi naman Davao. Huwag naman natin idama yung buong Davao, di ba? Mababait pa katao sa Davao. Huwag natin sila idamay. Ano na lang, Duterte fakes everything. DSWD's distribution of aid is based on need and urgency, not on political favoritism. Uy, may ganun! Bakit may ganyan? Bakit daw walang favoritism? Siguro ang tagal nagtimpi na itong mga taong to, no? Siguro ang tagal nagtimpi na itong mga taong to nung panahon ni Digongong. Kasi nga naman, mga kotsero, ikaw nang may 51 billion. 51 billion, guys. Sabi nga daw nila kapag maka 4 billion ka, grabe na yun pinagpala ka na sa lahat ng kongresista. Magkaroon kang 4 billion na budget every year. Pinagpala ka na sa lahat ng kongresista. Hindi ka naka 4 billion, naka 51 billion ka, pulong. Rep. Nograles has consistently demonstrated her commitment to this principle. We must focus on constructive dialogue and collaboration rather than unfounded accusations that serve no one but for personal agenda. Chismoso ka daw po na mo. May pinagmanahan. Di ba sabi ni Digo? Sabi ni Digo. Ang natutunan doon niya sa kanyang pagiging piskal o prosecutor for Davao City ay magtanim ng ebidensya at magtanim ng intriga. Mukhang may nakakuha. Mukhang may nakamana ng skills. Diba? Unfounded accusations. Intrigero. Ito, si One Rider Party List. The attacks on Rep. Nograles are not only baseless but also counterproductive. Her efforts to secure and distribute DSWD funds are in line with her unwavering commitment to public service. Rep. Duterte should be more aware of the facts before making such serious accusations. Agoy! Dami kakampi ni Dami kakampi ni Nograles Dami sumusunog kay Pulong Burn ointment, please! Burn ointment for 1. Table number 1. Bigat na mga binitawang salita ng mga kongresista dito. Wagas! Wagas! Okay, next. Paulo Ortega. Yung La Union Representative Paulo Ortega. Matindi Taga La Union, si Paulo Ortega. It is disappointing to see her work, yung work doon ni Migs Nograles, questioned by those who may not fully understand the process and challenges we face. Pulong, wala ka rong alam. wala ka rong alam, Pulong. Aral-aral pa raw. Basa-basa daw, basa-basa. Ay, in fairness, ang dami nagtatanggol kay kay Congressman Nograles. Si Zambales Representative J. Congcun. A focus should be on cooperation and effective governance, not on political squabbles. Ito masyadong puro away. Puro away Kaya pala hindi na pumapasok. Di ba may chismis daw na hindi na raw napasok si Pulong sa lower house? Ang dami raw niyang absences. Chismis lang naman yun, di ako confirm. Di pa naman confirm yun. May nagsabi lang sa nag-message. Alam mo ba, coach, si ganito, ganyan. Hindi na mapasok. Yun ba ang dahilan? Kalmahan mo lang, Pulong, kasi naman. Chill ka lang kasi. Masyadong mainit Sabi, sinunog. Sunog na sunog. Anyway, sumagot din si Congressman Migs. Sabi niya, to prevent unnecessary confusion,
Nograles issued a statement on Wednesday to prevent unnecessary confusion. Before this, Duterte accused her of not releasing funds needed for his district and pointed out that the funds are used for politics. Gusto ko lang klaruhin na walang pamumulitika involved sa pagdala ng assistance ng bawat ahensya ng gobyerno para sa mga qualified beneficiaries. In fact, politics should not be associated with giving out assistance. Totoo naman yun. Oo, totoo yun. Dapat walang po halong politika yan. DSWD made it clear that the department's funds in Davao are sufficient and are being utilized. So, ibig sabihin, si DSWD nagsalita, ang sabi niya, yung mga pondo daw for welfare programs ng Davao, na at least yung pinapamigay nila, yung galing sa DSWD, ay sapat at ginagamit. So, yung kay Pulong lang ang nawala. Yung allotment lang ni Pulong ang naubos. Ayan, it is essential to understand that DSWD financial assistance is disbursed directly to the intended beneficiaries and not through any office as an allocation. So hindi rin allocation sa mga NGU. Kaya nga po nakikiusap kami sa mga barangay kapitan at mga opisyalis na payagan na po kami na makapasok sa inyong mga barangay, kumakatok kami sa inyong mga puso, may pagtulungan tayo para may baba at may hatid ang nararapat na tulong para sa mga taong bayan, para sa Davaoenyo. So hindi pinapapasok yung mga programs ni Nings. Oo, takot. Takot, may takot na makilala ang mga Nograles. Kasi di ba ano yan, magkalaban yung Duterte tsaka Nograles clan sa Davao. At least Davao City. Nograles pointed out that one of her roles is to be an extension of DSWD and ensure that locals or qualified beneficiaries receive the aid they need. So, may ganyan din si NGU. Ano ba nangyari? Bakit naubos yung pondo na nakaalat para kay Congressman Pulong? Ano bang nangyari? Nag-post kanina si Politico. Hindi siya audio. Papasahin mo siya. Well, it's a video pero papasahin mo yung laman ng video. Tingnan natin kung ano nangyari. Ito yung balita na pumutok kanina. Bakit nagrereklamo itong si Pulong na wala na siyang pera para sa DSWD programs niya, sa social welfare programs niya? Nagrereklamo siya, pero meron palang mas malalim na dahilan kung bakit naubos yung pera. Ito yung kita niya? Nasaan ang ayuda? Paolo Duterte reportedly puts all funds in CHED scholarships. Dami mong scholar. Ang dami mong scholar, boy! College students! Ang daming pinag-aaral! Grabe naman! Davao City Rep, has only himself to blame for the failure to provide social services to his constituents because he reportedly did not allocate any funding for these initiatives. Kung Pulong naman, kung totoo tong balita ni Politico, wala kang karapatan magreklamo. Wala kang karapatan mag-iiyak at magreklamo sa DSWD. Kung yan ang tawag dito, inirereklamo mo. Inubos mo pala lahat yung budget sa scholars. Di pa nga natin alam kung mga totoong scholars yan Tapos wala kang iniwan para sa mga social welfare programs mo. Ito yung quote ni Scooper. It was Pulong's choice to allocate his entire budget to CHED scholarships instead of spreading the funds out for other social services.
Mumu scholars ba? Mumu scholars. Sana may totoong scholars, ha? Baka mamaya, mga multo yan. Multong scholars. An scooper told Politico that Duterte reportedly concentrated. Oh my God! 30 million pesos? Para sa scholarship? Pinag-aral mo lahat ng mga bata sa Davao? 30 million? Para sa scholarship? Magkano ba ang tuition fee ngayon? Pinakamahal na tuition fee na alam ko, Ateneo. 100, mga nasa 100, 150 a year. A year yun, 150, most probably, mga, well, ballpark figure mo na yung mga 200 a year. Ballpark. Mahina pa yun. 200. Ateneo yun. Eh siguro naman, hindi Ateneo yung pinapadala niya. Kami nga sa law school mahal na nga ang tuition namin Sa law school ko, 50 mil ako isang buwan, isang semester. O di 100k ako sa isang taon. Wala pa yung libro doon. Inubos mo yung 30 million na isang semester? Ilang bata yan? Lahat ba ng mga bata sa Davao City pinag-aral mo na ng kid? Ano? I mean, what the heck? 30 million inallocate mo sa scholarship? I smell something fishy. I smell something fishy. I mean, really. Okay, from the Commission on Higher Education, lawmakers usually split their office budgets across various social services to accommodate their constituents' needs. Okay, ganun naman talaga. Sistema talaga yan. Medical services could have 5 million budget. Oh, it makes sense. Mga ganyan, mga 5 million, it makes sense. Kasi hindi naman buong hindi naman lahat ng lalapit sa'yo kaya mong bigyan May qualification kasi yan. May qualification yan, hindi lahat yan mabibigyan mo. Kailangan indigent, number 1, or 4P, o mga ganun yan, may mga iba't ibang requirements yan. Depende yan sa kung ano yung gusto mo ibigay. Pero, 30 million sa scholars! Bakit doon? 5 million, well, another 5 million could be spent on providing emergency employment. O yung AIX, emergency employment is AIX. Okay. Amoy daing daw. Amoy daing. Okay, going by the funding allocation, Pulong did not really have any intention to provide medical aid to his constituents. So wait lang, Kong Pulong. Wait, please answer us this question, Kong Pulong. Nagreklamo ka na ayaw kang bigyan ng budget ng DSWD. Nagreklamo ka na ayaw ka nang bigyan ng pondo ng DSWD for private hospital medical assistance. Tapos, may lalabas na balita na ganito. Ang sasabihin, kung titignan yung budget allocation mo, yung fund allocation mo sa iyong opisina, hindi ka talaga nagbigay ng medical aid for your constituents. Tapos, iinisin mo yung mga taong bayan sa DSWD. Sasabihin mo, ayaw kasi kami bigyan ng pera ng DSWD. What the F? Tanim intriga talaga Tanim intriga talaga mga kotsero Hindi ko makitaan to ng kung ano Oh my gosh. Hindi ka nag-allot ng budget. Ulitin ko lang. According to the report ng Politico, hindi nag-allot o hindi nagbigay nagtabi ng budget etong si Pulong Duterte, Congressman Pulong Duterte, ng pera para sa medical aid ng kanyang mga constituents.
Tapos, ang palalabasin niya, ayaw siyang bigyan ng budget ng DSWD para sa medical assistance ng kanyang constituents. What the F? Ang nipo babies talaga. Tapos 30 million pang scholarship. Galing. Ano ba naman ito? Hatiin mo, tatlo. Tagte 10 million. 10 million sa medical, 10 million sa scholarship, 10 million sa emergency assistance ng unemployed. O di ba 30 million ka pa rin? Mas marami, mas maganda pa nga. Iano mo na lang eh. I-take pa 5 million mo eh. Take pa 5 million, o di mas marami ka matutulungan. Ay, Diyos ko talaga. Hindi ko alam mga kotsero kung nipo baby lang ba o talagang nanadya eh. Ayun ako pa hinahanap itong politiscope na to ah. Ayan. A document seen by Politico showed, okay, kaya walang pang-ayuda, Paulo Duterte reportedly puts all funds in CHED scholarships. Wait, hanapin ko nga yung article na yan, baka nandun yung yung document. Wait. A document seen by Politico, so meron silang, eto si Politico, may nakita raw silang dokumento. Tapos, Duterte's office did not earmark funds for programs from the Department of okay. So, apat na ahensya ang hindi funded under Pulong Duterte. DSWD, DOH, DOLE, tsaka TESDA. Lahat na kay CHED. I mean, seriously, 30 million, hindi mo man lang napag-alatan itong mga to? Ano, lahat ba ng bata kailangan? Lahat ng serbisyo mo kailangan pang estudyante lang? Paano pag walang gumraduate sa mo, sa roster mo? Ano kaya mangyayari, no? So, again, the 30 million, mga kotsero, ay para lang kay CHED. Para kay Commission on Higher Education. For scholarship programs lang. Pero kay DSWD, kay DOH, kay DOLE, AIX yan ha. Pag DOLE. Tsaka TESDA, mga TESDA scholars, wala siya dun. Wala. Oo, ganun. Tigas ng mukha mag-post ng ganito. Hindi ka nag-alat ng pondo, pero humihingi ka ng pera. Hindi. Tapos matatakbuhin yung senador. Anak kayo ng tipak talaga. Diyos ko. The son of the former President Rodrigo Duterte is locked in a word war with PBA part... alam mo na natin yan. The PBA part this rep. Nograles. Over the grant of social services for Davao City residents. Duterte has accused DSWD of withholding funds. Yung kasi yun eh. Yun kasi yun, mga kotsero. Yung kasi yun eh. Ina-accuse niya ang DSWD na hindi nagbibigay ng pondo. Ang problema, siya ang hindi nagbigay ng pondo. O tapos nagsalita pa ang DSWD. Ano sabi ng DSWD? Sa Facebook page nila. Okay, the department... Wait. Yeah. Sakto. Kaya natin. Sabi ng DSWD sa Davao Region. Ay, grabe siya oh. Hiyang-hiya naman ng Davao City. Grabe. From January 1 to June 3, 2024, we have already served 273,305 clients with a total amount of 1.5 billion, 1.571 billion, 450,698.03 cents. Dito natin ha. Nagre-reklamo sa 30 million eh. Ito si Congressman Pulong. Yung DSWD, nakatulong na ha. Yung Region 11, yung Field Office 11, Davao Region. Sabi ng DSWD, hoy, kung Pulong kami,
nakapamigay na ng medical, burial assistance at iba pang mga support services kung pulong. In fact, from January 1 hanggang June 3, 2024, kami ay nakapagsilbi na sa 273,305 ng mga constituents nyo dyan sa Davao City na may total amount na gastos na 1,571,450,698 plus and 03 cents. In short, hiyang-hiya kami sa iyo, Kong. Hiyang-hiya kami sa iyo, Congressman. Sama din nila yung 30 million, uy. Grabe to si Pulong. Davao City, you should vote better. Take advantage of the 2025 midterm elections. Davao City, you should vote better. Anyway. Sumagot ang Davao City. Nakakahiya. Hindi siya masyado nag-react na yan. Medyo tahimik siya. Kasi, lagyan ha, mga kotsero, tulog sa dito. Oo. DSWD for the win. Parang ulan na lang sabihin ni DSWD, naghihintay ka ng pera sa amin? Naghihintay ka sa amin? Sa amin? Bakit? Gumagastos na kami. Ikaw, nasa ng contribution mo? Lapag naman sa labes, ha? Hindi yung puro ka lang tagay. Tagay ka lang tagay, wala kang contribution. Davao City, ano nangyari sa inyo dyan? Di ba? Niloloko kayong lantaran talaga. May maniwala kayo. Doon lantaran niloloko mga taga Davao City, oh, grabe. On a serious note, I mean, tingnan nyo, yung sa PNP. Bakit pinalitan yung 19 na station commander at 3 beses pinalitan yung mga hepe? Bakit? Kasi nahulihan ng ating Chief PNP na ang kanilang mga numero dyan sa Davao City ay minamanipula. Para magmukhang maganda yung city namin, safest city in the Philippines, etc. Oh. Minamanipula yung yung crime rate nyo dyan. Alam niyo yung masama doon, mga kotsero? Meron kasi mga tao na ang kikitid ng utak sila sabi, ano nung masama? Ang masama doon, hindi lahat ng mga nagiging biktima nare-record. Pag hindi na-record yung mga biktima, hindi maiimbestigahan yung kaso nila. Pag hindi na-imbestigahan, tingin nyo may hustisya? Wala. Pag walang hustisya, dadami lalo ang mga insidente nyo ng karahasan, rape and murder. Kasi yun, specific. Yung dalawang yun, ang itinatago. Oh. Ayun din na mahihirapan dyan. Tapos mag-war on drugs kayo. Sabihin nyo, ang problema namin, drugs. Hindi drugs ang problema nyo. Kasama lang yun sa mga problema. Pero ang pinaka-problema nyo dyan, hindi PNP nyo. Dinoktor yung mga numero nyo para magpapogi. Hindi ko lang kung bakit. Tapos ito ngayon naman, ito pangalawa. Sasabihin, hindi kami binibigyan ng pang-medical assistance ang DSWD, etc. Tapos sasagutan DSWD, anong hindi? Naka-1 billion mahigit na kami sa inyo, ha? Anong hindi? Tapos ang katotohanan pala, ang lalabas ang katotohanan, itong si Pulong, yung kongresista na kayo naghalal sa 1st District, yung kongresista nyo dyan, yung representante nyo dyan sa 1st District ng Davao City, inilagak yung buong pera na 30 million daw, sabi, yun nasabi sa balita, 30 million, inilagak ang 30 million pesos na kanyang budget sa CHED scholarship. Oo, na parang pinag-aaral niya lahat ng kolehiyo dyan sa Davao City 1st District. Grabe yun, ha? And even if it is, let's say, assuming, let's play the devil's advocate, assuming na legal, walang halong corruption, which I highly doubt it.
let's say walang halong corruption. Let's say everything is above board, legal, etc. etc. But that shows poor management of the people's funds. Nagpapakita lang iyon na si Congressman Pulong ay hindi marunong maghawak ng pera. Buti sana kung pera niyang sarili, pera ng bayan yan. Oy, grabe, no? Paano nga pag ganun? Ay, paano pag sa Jose Maria College pa pinag-aaral, no? Ibig sabihin, paano kung... Ay, grabe yun, grabe yun. Si Jose Maria College, mga kotsero, yan yung eskwelahan ng Kingdom of Jesus Christ. So, paano kapag yung scholars, 30 million, in-enroll nila lahat doon sa Jose Maria College? Non-stock, non-profit pa naman yun. Non-taxable. Galing-galing. O hindi ano yun ha. Ano lang yun. Conspiracy theory lang yun ha. Hindi natin ano yun. Hindi natin kine-claim na totoo. Conspiracy theory lang yun. But it's a possibility. Pwede mangyari yun. Pwede mangyari yun ngayon. Lalo ngayon. Uy, meron tayong info. Kakapasok na balita. Taga Davao. Nag-message sa akin ka taga Davao. Taga First District. Kapapasok na balita. Sabi, Coach, di po aabot ng 30 million. Anak ko, scholar niya, 10K lang ang SEM. Kapapasok na balita. 10K lang daw. Sana punta yung 30 million. Kung 10K lang ang tuition fee. Kung 10K lang yung inaalat. Mga kotsero, natatawa na lang ako sa kasi hindi ko alam how to react. 30 million divided by 10K. Sabihin nating dalawang semester, 20K mo na. 30 million divided by 20K. So mga kotsero, dito lang po muna tayo sa ating live stream today. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Rally YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page.